Ang isang bagay kapag hindi na nagsaserve, nasasayang. Tao man yan, bagay man yan, lahat ng hindi nagsaserve, kunwari yung stand natin, yung cellphone, pag di na yan nagsaserve, anong gagawin natin dyan? Bibili tayo ng bago. At yung bibili nating bago, mas pangit, mas maganda. Ganun ang gagawin ng Panginoon pag hindi ka nag-serve. Mas pogi sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas wise, mas faithful, mas obedient sa'yo. Ang ipapalit. Kaya nga tayo na hindi obedient, pilitin natin maging obedient. Kasi kawawa tayo. Alam nyo, what's really fascinating is I realized, yung mga gamit na ginagamit mo para i-serve ka, controlled mo eh. Pero si God, hindi niya tayo kinokontrol para i-serve siya eh. It's our own parang willingness and our choice. Diba yung Tower of Babel, diba? Kapag doon ano nila, united yung tao doon eh. United din yung mga bricks. Pero isipin mo, magtatayo ka ng bahay, diba? Tapos yung hollow block si wahiwalay. Hindi united. Dapat i-unite mo. No? What is servant? Kasi yung serving, siya yung servant eh. Yung servant, siya yung nagsiserve. There's no serving if there's no servant. Kasi yung sa atin kasi, gusto lang natin maging sir. Ayaw natin maging serve eh. Or servant. No? Sabi ito, noun. A person who performs duties for others. Others. Yan yung ayaw natin eh, di ba? Normally, gusto natin, a person who performs duties for himself. Jesus interrupted their argument, saying, the kings and men of authority in this world rule oppressively over their subjects, claiming that they do it for the good of the people. Kiniklaim nila na it's for the betterment naman talaga ng government, ng kingdom. Ito para mas maayos yung team natin, yung mga ganyan, yung mga ganun. Yung mas maganda kapag kaya ito yung ginawa natin, mas maganda mamatay yung isa para sa karamihan, yung mga ganun. Grabe, no? Pero kay Jesus, baliktad. Pansin nyo ba? Iiwan yung 99 para sa isa. Samantalang dito sa mundo, isa na lang yung mamatay. Alam nyo kung bakit si Jesus Christ pinatay? It's because pre-measure ng mga Pharisees at Sadducees at teachers of the law, si Pilate, na alam mo Pilato, mas okay na isa lang yung mamatay kaysa marami. Ito naman si Pilato, pinagkanulo si Christ. So dito ibang-iba talaga yung leadership ng Panginoon at yung principles ng God sa tao eh. Super iba. Yung nakikita ng tao na tama kay Jesus, hindi. Yung nakikita ni Jesus na tama, yung tama talaga, sa tao, controversial. Ibang-iba, no? But this is not your calling. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo calling yung mag-oppress ng ibang tao, yung mag-alipid. Hindi nyo calling yun. Ang calling nyo ito, you will lead by different model. The greatest one among you will live as one called to serve others without honor. Sa mundo kasi, kapag ka-manager ka, you can punish eh. Ayaw mo sumunod, hindi kita ipopromote. Hindi kita ipopromote, ayaw mo sumunod eh. Sa negosyo din. Para sa business, ayaw mo makipag-transact, makipag-deal, I will find someone else. Ayaw mo eh. Sa Kingdom World, iba. Nag-serve ka na, hinelp mo na, kahit bastusin ka niya, hindi mo talaga siya pwedeng palayasin. Kasi church is family. You called me to love these people. Joey, just to love them and don't expect. Unfair, Lord, unfair. I know. Pero yun yung ginawa ko sa inyo. I have given my life
to every one of you, pati ikaw, kahit nung hindi ka pa nag-repent. Mag-repent ka o hindi, that's your choice. Kung hindi ka mag-repent, I just did it. Kahit di ka mag-repent, namatay pa rin ako sa cross eh. Even if you don't repent or not. And right now, nahihirapan ka lang. And then you will give up. Lord, I'm sorry. For sure, I don't understand you. Because you're God. Lord, patawarin mo ko, yun lang yung kayang inabot ng isip ko. I thought I was wise. I was reading your word every day. I'm praying. I'm talking to you every day. I thought I know you. And you know what? I cannot define God even if I'm reading my Bible every day. Even if I'm talking to Him every day, He cannot be defined because He is God. Alam niyo, napansin ko lang the most difficult leadership position in this world is to become a minister in Christ Jesus. Because you cannot complain to the people, you can only talk to your God. Even if you're so much hurt, you can only talk to your God. You cannot punish the flocks. You cannot hurt the flocks. Because they are not yours. You need to perform in this world. Dito sa kingdom ng Panginoon, love you just the way you are. Talaga, kuya, you love us? The Lord love us even if makasalanan kami? Oo nga. Namatay na nga siya. Yun kasi nakikita natin eh. The most important in your eyes, grabe siya. Buti pa siya. Naka-private jet, naka-yacht, naka-chopper. Tignan nyo to in your eyes. But in the kingdom, sa amin, sabi ni Jesus sa amin, wala yan. It is the servants who lead. Again, servants who what? Kanina serve. Ngayon lead. Okay? Lead. Guys, ikaw, tayong lahat, even I, mag-lead tayo ng tao. Mag-lead tayo. Everything is useless in the kingdom without leading people to the Lord. Yun lang talaga. Si Jesus ba yung pinapagaling? Siya nagpapagaling. Siya nagsiserve. Anong pwede kong matulong sa'yo? Ano ba gusto mo? Gusto ko makikita, Lord. Gusto mo makita? Punta ka sa pool, hugasan mo mata mo. Ako yung Lord, gusto ko makita. Nalagay niya sa mata. Magugas ka dun. Makita ka na. Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko ma-stretch yung kamay ko. Stretch mo yung kamay mo. O, di ba? Okay na. Ikaw, anong gusto mo? Nagsiserve. Walang tigil pag-serve araw-araw si Lord. Ang sabi ng Panginoon, ang pinapangako ko lang sa inyo, I will give you kingdoms. I will give you the kingdom. Ngayon kasi, it's all by faith, guys. Wala pa, di pa natin nakikita eh. That's the difficult part. Kasi natin nakikita.